Isa na namang crocodile ang umaangal ngayon. Dahil sinasabi bakit daw magki-create pa ang Senado ng subcommittee dito sa investigasyon ng flood control project. Nasasaktan ho yung isang crocodile na nagmumula sa House of the Representatives, mga kababayan, sa ginagawang aksyon ng Senate Blue Ribbon Committee under the leadership of Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Nako, nagkakabulgara na, nagkakahalataan na, mga kababayan. Yaring-yari sila, matindi ang bloodbath ng mga kampo o kumaga kakampi ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito, mga kababayan, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Us. I-share lang niya ang post ng ABS-CBN. Ito ang post ng ABS-CBN. Why this sudden shift and urgency? Bakit biglang nagbago at inaapura? Tingog Party List Representative Jude Asedre questioned the Senate's decision to create a Blue Ribbon Subcommittee amid the ongoing impeachment proceedings. While stressing that he supports efforts to ensure accountability, Asedre said such should not be used as a mechanism to deflect attention from the impeachment. So dapat sinasabi niya ito ni Jude Asidre, no? Sa kanya mga kakampi dyan sa Senado. O yun nasa Senado na bakit sila magkakaroon ng matinding kilos? O kumbaga parang gusto nila ipakulong na lang lahat ng mga senador, no? Katulad na lamang ng mga kaso na ipinail laban ho dito sa kay Jingo Estrada. Ito ho ay parang diversionary tactics. So sila pala ang gumagawa ng kalokohan, mga kababayan. Ano daw ito? Diversionary tactic daw ito ng Brave 13 para mawala ang atensyon ng taong bayan sa impeachment. Paano mawawala? Na-convene na ang impeachment court na ibigay ng mga summon. Hinihintay na lang kasi may proseso eh. I don't know how many days ang kampo ni BP Sara magbigay ng reply doon sa summon. Kasi ipinornis ng impeachment court yung articles of impeachment sa kampo ni BP Sara. Sasagutin nila yun. After that, pag natanggap yung sagot, ibibigay din yung sagot doon sa prosecution. Sasagot din ang prosecution. Pag natanggap yung reply ng prosecution, ayun na, pwede nang simulan ng trial. So it takes time. Bakit itong sinasabi ni Congressman Asedre na deflection daw? I don't believe so. Natatakot lang kasi ito na pati siya maimbestigahan, mga kababayan, itong kanyang party list na Tingog Party List. It's never a deflection. To me, ito na yung matagal na hinihintay ng taong bayan, yes, na ituloy na ang matagal ng sinupil, pinagtakpan, itinago na katotohanan. Natataranta na ang mga nakalista sa maleta. I am not sure Ang alam ko, kasama itong si Congressman Asedre sa nabanggit ng mga Brave 18 Marines. Yes. Correct me if I'm wrong. Ang alam ko, kasama siya. And of course, kaya siya umaangal, mga kababayan. Kasama siya sa pinangalanan. Kaya gusto niya na hindi gawin o hindi magkaroon ng subcommittee yung Senate Blue Ribbon Committee nang sa ganun, mga kababayan, no? Ay hindi ho siya maimbestigahan. Ako po, mga buwaya ho talaga, kabayan. yung amo niya, si Martin Romualdez, kasama. So itong mga nailista, silang nagko-question. Example,
si Senate President Soto, nagbigay din siya ng reaksyon. Illegal yan. Bakit ka magbuo ng subcommittee outside the plenary? Si Soto, mga kababayan, may kasama din siya sa inabutan, dinilibera ng maleta. Ayon ho yan, mga kababayan, sa mga dating sundalo na dinala pa dyan sa may bahagi ng Baclaran, kung hindi ho ako nagkakamali sa lugar na binanggit ng Marines. Sa Lunes pa naman ang plenary, hindi pwedeng gawin sa Lunes. Nag-announce lang si SP Cayetano na mag-recreate siya. Oh, plano lang yun. What's wrong with the plan? Ina-announce niya para malaman ng publiko. Kaya ako, marami sa atin natutuwa with this announcement. Kaya lang nagre-react si SP Soto na it's not legal dahil ginawa outside the ano. Pwedeng gawin sa Lunes. Honorable Senator Soto, wag kayong mataranta. Ang importante, mapatawag ang mga Brave 18 Marines, ang mga nailista doon, I don't know kung nakakatulog pa ba sila ng mahimbing. Kasi ang katotohanan, hindi mo maitago kailanman. So tama yun, no? Ang katotohanan, hindi mo basta-basta maitatago. Pati ang kasinungalingan, mga kababayan, lalabas at lalabas yan. Kumbaga, sisingaw yan, no? Kahit ibaon mo pa ho yan sa lupa, sisingaw at sisingaw pa rin ho yan. Tagal, ano? How many months na inupuan yan? Hindi, dito tayo sa... Ang daming mga testigong pwedeng patawag, kaya lang hindi pinatawag. But dito sa Brave 18 Marines, kung hindi ako nagkakamali, January or February na ba sila lumantad? Ano na ngayon? Mayo na. Ilang buwan na nakatiwangwang yung importanteng lead. Malaking sakripisyo itong Brave 18 Marines dahil sa kanilang testimony, kaliwat kanan ang kaso na kinakaharap na nila ngayon. May nabasa akong post ni Atty. Baligod. Sinampahan sila ng libel ata, basta sinampahan sila ng kaso ni dating Congressman Barber sa Surigao City. Sabi ni Atty. Baligod, ang mahal ng pasay papuntang Surigao. 19 sila. I think abot ng 350,000 ang gastusin nilang grupo. Kaya, ayun, ang ginawa ni na Atty. Baligod, nanumpa na lang sila sa harap ng isang piskal sa Metro Manila para maipadala ang kanilang counter affidavit. Ganyan po ang sakripisyo ni Atty. Baligod and Brave 18 Marines. So with that kind of sacrifice, binaliwala ng previous Senate leadership. Hindi nila pinatawag. Kaya ako natutuwa, and I believe marami sa atin natutuwa na sa wakas, mapapatawag na ang Brave 18 Marines. Sa wakas, baka ito, biglang lalantad na lang si Saldico. Ayun. Nakakuha ng kanyang sworn statement, apostil, ang tawag dyan. Yes. Sa bansa kung nasaan siya nagtatago, France. Nag-apply siya ng asylum. Tapos, magpapakita ngayon si Saldico. Zoom meeting. I-allow ni Marcoleta. Yari na sila kapag nagsalita nitong si Saldico, na alam naman ho natin, napakalaki ng papel ni Saldico. Dahil meron na siyang sworn statement. Tapos, i-compare niya ngayon. Imagine that. Sasalita ngayon ang mga Brave 18 Marines, mamaya ang last na i-represent, Saldico, tatanungin, ano masasabi nyo? Totoo ba itong sinasabi ng dati mong tauhan? Totoo po, Your Honor, patay. Yari mga kababayan, kapag yan ho ang nangyari, no? Sabihin na lahat yan ay totoo, lahat yan ay mga naging tauhan ko. Naku po mga kababayan, yari na. Dahil alam naman ho natin,
malaki ang papel ni Saldico sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Tapos, ang koto-koto, ano ba? Grabe, kaya, ayan, natatakot ang mga nakalista. Sino pang mga kumu-question? I think si Senator Erwin Tulfo. Yari, ayan pa. Sinabihan siya ni SP Cayetano, natatakot ka ba sa Blue Ribbon hearing? Handa ka na ba? Ayun, matindi rin yun. Yung sinasabi ni SP Cayetano, mga kababayan, no? No? Handa ka na ba? Pwedeng ma-mention yung pangalan mo dito. So, good luck sa mga nakalista na mga nakatanggap ng maleta. Dito na natin mapapatunayan kung nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling ang Brave 18 Marines. So yan nga mga kababayan, ang naging komento, opinion ni General Macanas patungkol ho dito. Sa mga umaangal para dito sa Blue Ribbon Committee. Katulad na lamang ni Jude Asidre, mga kababayan. So ayaw niya na magkaroon ng subcommittee, itong Senate Blue Ribbon Committee, para makapagsimula na ng investigasyon. Ayaw niyang mangyari yan dahil papangalanan. Posible, mga kababayan, ito ho ang ating aabangan sa January 4, June 4, kung saan magpapatuloy ho yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil may matinding mga mangyayari ho dito. Sabi nga ng ilang mga abogado na kinausap na nila si Senate President Cayetano na ang unang isa lang doon sa investigation ay yung 18 Marines. At hindi natin alam kabayan kung pagkatapos nitong mga 18 Marines ay baka posibleng ipasok agad si Saldico. Nako, napakatindi ho ng mga kaganapan na ito, mga kababayan. Dito na malalaman, dito na magagalit ang sambayan ng Pilipino, dito na tuluyang bababa ang rating ni Bongbong Marcos. Dati ay ilan ba ngayon, kabayan? -15. Baka magkaroon na naman ng survey itong SWS, itong Plus Asia, mga kababayan, baka sumadsad pa yan hanggang -50. Nako, ang daming utang na napagka-rating yan. Dahil nga, mga kababayan, walang nagagawa si Bongbong Marcos Jr. Yung mga nagsasabi na may nagawa si Bongbong Marcos Jr., yun lang ho yung mga vlogger ni Bongbong Marcos na masasabi ho natin mga nakatanggap ng malitang pera, no? Yun. Kaya sinasabi ho nila napakaganda ng kapanahunan ni Bongbong Marcos ngayon dahil umaayos daw, gumaganda ho ang ating ekonomiya. Pero tingnan nyo, yung inflation ho natin, mga kababayan, ay tama ba sa word na inflation na 7.9%, no? Mag 8% na, mga kababayan. Ito ay ibig sabihin bumabagsak ang ating ekonomiya. At yung GDP naman natin, o GDP, mga kababayan, patuloy naman sumasadsad. Kawawa yung ating mga kababayan Pilipino kapag nanatili itong ganitong uri ng presidente sa ating bansang Pilipinas. So, tuwan-tuwa naman dyan na nandyan sa posisyon na yan, di ba? Sinasabi na natin, no, itong mga pulangaw. Itong mga dilawan naman, itong mga makakaliwang grupo, hindi ho sila makikiisa kung magkaroon man ng rally sa EDSA, dyan sa Malacanang, o kung saang mga lugar, hindi ho sila makikiisa. Kasi kapag bumaba ho si Bongbong Marcos, nakiisa sila doon sa mga grupo, at bumaba si Bongbong Marcos, sino magiging presidente? Siyempre, automatic, yung ating vice-presidente. So, alam naman nila kung gaano katindi itong si BP Sara. At ayaw ho nila ito maging presidente. So, gagawa na naman sila ng paraan.
O ngayon, hindi sila sumasama sa mga rally para mapanatili sa pwesto muna. Pansamantala si Bongbong Marcos Jr. Kung mawala ho si BP Sara, matuluyan hong makonvict, hindi natin alam ng mga kababayan, baka magkaroon ng ganyan kasi alam na ho natin yung nasa administrasyon ngayon. Kung sakali matanggal si BP Sara, ang ibang vice president ang puposition diyan. Doon na papasok mga kababayan itong mga makakaliwang grupo, magtitipon-tipon na yan sila para si Bongbong Marcos ang isunod. Kumbaga, malaking balakid para sa kanila itong si BP Sara. Kapag natanggal na si BP Sara, napaka-easy lang sa kanila tanggalin si Bongbong Marcos Jr. O, di ba? Napakatindi. So, anong mga masasabi nyo dito mga kababayan? I-komento mo dyan sa ibaba at huwag niyong kalimutan na i-click ang like, share at subscribe.